morning, everyone. Thank you so much for being here today. My name is Anibela Godesus, and I'm really excited to take you on a brief but fascinating journey into the minds of two influential psychology, which is Sigmund Freud and Jean Piaget. And it's changed the way we understand human development, but very different angles. Freud focused on the unconscious mind and the emotional stages of childhood, while Piaget concentrated on how children think and learn over time. So, ang gifokusan din ni Freud kay which is ang unconscious mind and emotional stages of childhood. Ang kaning sa unconscious mind kay mao ni siya ang bata kay na siya gikalibgan nga unsa ni nga butanga and unsa na siya nga gibuhat nila like kaning ang iyang ate kay nang limpyo siya sa kwarto like that ya. Ang bata kay naibong siya unsa gibuhat sa ate. And then sa emotional stages of childhood kay mao ni siya ang kanang which is ang bata kay mo change ang iyahang emotional every sa iyahang edad nga which is nga like for example ang bata kay which is pa siya 5 years old niya siya kay murag nalibog pa siya unsa yung emotions niya. So unya kana sang ang bata kay which is sinang malipay man lang siya kay which is kanang makuan na siya makadawat siya duwaan gikan sa mama. Unya or bisan lang makadawat og kaon gikan sa ate like to Sigmund Freud. Who is Sigmund Freud? Sigmund Freud, an Austrian neurologist born in 1856, is often referred to as the father of modern psychology. Freud revolutionized how we think about and treat mental health conditions. Freud founded psychoanalysis is a way of listening to patients and better understanding how their minds work. So, ang kani Sigmund Freud kay siya man ang father of modern psychology, which is ang kaning modern psychologist. And onya ang nakuanan din ni Freud ay na kuanan niya nga ang founded niya sa psychoanalysis kay mao ni siyang mas nindot kuno nga way nga makapamina sa iyang pasyente or makapamina siyang pasyente o gansaon niya o kanasang pagnindot sa pagsabot sa unsaon play sa pasyente niya nga unsaon pag-work sa ilahang mind or unsaon pagsabot sa ilahang gihunahuna. And let's read Sigmund Freud theory. Sigmund Freud's psychoanalytic theory posits that human behavior is influenced by unconscious drives and desires, particularly those related to sexuality and aggression. He proposed that the mind is structured into the three parts, which is the ID, driven by the pleasure principle. Second, the ego, which mediates between the ID and reality. And the last one is superego, presenting internalized moral standards. And these three components interact and create personality with conflicts between them lead to anxiety and defense mechanism. Sigmund Freud contribution. And his first contribution is founder of psychoanalysis. And there are 3 examples. The first one is created a new method to treat mental illness through talk therapy. Ang kani siya, mao ni siyang ang gipasabot niya kay maghimo og new method sa unsaon nimo pag-treat sa kanang mental illness nila paggamit sa pagstorya. And the next one is focus on exploring the unconscious mind. So, which is like ang kani psychologist kay ano ni siya iya yung i-explore ang unsa ka libgan sa kaning usa ka pasyente like ano jud sila pangutanon jud sila maayo like kanang ang ano lang murag makarason na lang ang usa ka pasyente nga maglibog lang sila nga unsa ni siya unsay pasabot ana ikat niya ang ikatulo nga example is introduce techniques like free association, dream analysis, and transference. Ang kani siya kay kanang gipa-introduce sa psychologist nga
igamito ning kaning nga techniques ang kaning free association, dream analysis, and transference. Ang free association kay ipwede ra sa pasyente nga kuan nila nga mag-share sila unya. Ang kaning dream analysis patulgon sa psychologist ang kaning pasyente nga nya ikaw man pangutanon siya mga pangutanan like kung siyang nakita siyang damgo like that. Unya ang kaning transference mo ni siya ang murag way nga mukuan siya ng pasyente mo give way sa psychologist nga iyahang nakuanan. Then let's move to the second contribution of Sigmund Freud. The second one is the unconscious mind. Suggested that most of our thoughts, memories, and feelings are unconscious. Which is, let's start sa thoughts. Ang kaning thoughts kanang brahag kanang gahunahuna bitaw nga sakto ba ni ang imuhang gibuhat or sakto ba sad ni nga kuan ka sakto ba nga imuhang gikuanan nga decision ni nga niya. Like for example sa kaniman lang si mong gibuhat like nabal nakigisudlan trabaho no niya nakabuhat lang ka nga without the consent of the leaders. Anya ikaw kay mo ka nagala sakto ba niya akong gibuhat or sakto man lang ni kung gihimo inana niya. Nya kanisa ka nang wag makahunahon naman ang sad ka sa ikaduhan atong example niya. Kuan man sad ni siya kanang like makana lang bitaw ka nga sakto ba ni nga trabaho kong gisudlan or pwede ba ko ani like that niya. Inana niya. Sa kani memories kay dito makahunahon na pud ka nga kanus-a din ni hitabo di ay nindot man di ay ni nga kuan di na hitabo sa akong pag sa una man lang nga na makakita na kahulog cute man day ko pag sa una nya. And so nya kaana to sa feelings like kani feelings kasi na ni kay kaning mga kami parehas namo nga sa kaedad nga makaana man lang nga crush na ko siya kanang pwede ba day ko niya or nabagoy chance sa ingana. So let's move sa ikaduha na to examples, which is the hidden force influence our behavior, emotions, and mental health. Ang kani siya kay paano jud kanang tago kini sa tuwa ang kaning behavior, emotions, and mental health. Ang kani sa behavior kay di man na nato mapansin di ay nga kiatan data kanang niya kuan pud ka nang luhagan lagi niya kanang kuan pud kanang itud makita nga kiatan or kanjo kaayo inana niya. Nya kani sa emotions kay maglibo ka lang pud ka nga nalipay ba ka na naguol ba ka or nanglagot niya. Kani sa mental health kay di jud nimo mapansin nga nari ka aning sakit like anxiety and depression. Nya sa atong ikatulong example kay naakoy sa kanitong tulong example I have this iceberg that where I can explain the top, the middle, and the deeper part of the iceberg. And this is the example of the iceberg of the Freud iceberg theory. The top is unconscious, then the middle is preconscious, and the last part and the deeper part is unconscious. Let's start with the conscious mind, which is the above the water or tip of the iceberg. And this is what it means. What you are aware right now, which is the thoughts, feelings, and perceptions. Like for example, you're sitting in a classroom reading a text or feeling nervous before the test. Anya ang kani siya kay ang gimina ni kay nakabalo ka nga nakasulod sa classroom nakalingkod lang nya nakuan pud ka kanang study before the exam niya. Before magsugod ng exam niya. Ito ka lang, kuan kay ka lang. Maka-feel na lang grabe ang pag ansay mo ang heart bitaw, like pag beat siyang heart niya. Kuan ka na nervous na kay basin niya magbung di ay nana. For example, your phone number or a memory form yesterday, it is
it's not on your mind but you can recall it if needed. Like kani siyang example kay kan siya kanang ka nakuha nga phone number niya nga sa mga amiga man lang or sa mga nakrasyan ni nana. Kanya nakakuha lagi ka sa number niya pero gisulti ra niya. Kanya dito kay pag kaugma na makamunawa na lang ka nga unsa dito yung number niya or anya need jud nimo i-recall nga unsa jud to nga number lagi niya dito niya. Kung masulti na galing niya nga unsa yung number niya dito kay nga mao din niyang number nimo inana makainganan lang ka kay needed man nimo i-recall para lang mabalik to unsa tiyang gisulti. And the last part is the unconscious mind, which is deep underwater or the largest part of the iceberg. And this means contains desires, fears, memories, and motivations that are hidden from awareness. And the other mean that this drives behavior without us realizing it. Like, for example, a childhood fear that influence your adult relationships without you understanding why. Ang gimining ani kay ang bata makulbaan siya nga naka-influence lang siya sa dagko niya. Wa man lang naka-realize nga ang kaning dagko nga ang kaning bata nahadlok na day sa gibuhat aning dako. Like for example nga kaning ang kuya kay nakakuan siya kanang nakabuhat man lang siya kanang dili maon niya ang bata nakulbaan siya nga kulbaan siya niya, kita na siya siyang kuya nga, bisag napaso man lang sa kayo, nga na niya. Ikaw man, nakulbaan man lang ang bata nga makana siya nga, hala, sakit man din na, ano man, na, makana lang bata, kay kita siya siyang kuya nga napaso dito. Nya, ang pang bata na lang kay kulbaan na noon siya niya, di na noon siya muduula na balik. Let's move to the third contribution of Sigmund Freud. And this is the structure of personality, which is the ID, ego, and superego. And this is the example of ID, instinct, and desire. And mo ni siya ang kanang ganan siya urada nga makuha dayon ni siya. And the example is I want it now. Ang ganan siya gusto jud siya karon lagi makuha jud to niya. And the ego, rational thinking. Ang kani siya kay kanang which is like maka-group kanang group study kanya niya sige magbinuang mga kauban ni nana niya ang kaning leader man na siya let's be realistic which is rational thinking. Onya let's move sa superego, morals and values. Ang kani siya kanang ang kani superego kay murag nagunahon na siya nga like nagduha siya nga kani man lang kanang makana siya nga sakto ba ni nga kuan ba akong gibuhat karon like kanang iya man lang sa kanang pag-report niya nga makana siya after na sakto ba to akong gibuhat like kani siya presang gisulti sa kaning example nga is this right which is ang morals or values niya makana man lang ka nga sakto ba to akong gibuhat nga gi-report ganiha sakto ba to or na-satisfy ba na ako si ma'am. Fourth contribution of Sigmund Freud, which is psychosexual stages of development. And he proposed that children go through 5 stages, which is oral, anal, phallic, latent, and genital. And he claimed unresolved issues during these stages could lead to adult personality traits or disorders. Like, for example, oral stage, which is 0 to 1 years old. Pleasure centers on the mouth, sucking or eating. Like 0 months old or to 3 or 4 months old. The kaninga stages kay kaninga bata kay mo tuti pa mo kuan pa ni siya mo suck pa ni siya sa biberon or kanya or kuan man lang like breastfeeding siya siyang mama. Onya sa when the baby turns 5 or 6 months old kay ang bata kay makasugod na siya kaon like kanang mga soft food lang sa like Cerelac or smashed vegetables or kanang kuan man lang prutas nana. Kay ang bata makasugod na siya makaum-um og mga kaon niya.
The next is anal stage, 1 to 3 years old. Focus on control and toilet training. Ang kani siya nga edad kay makasugod din siya kuan kanang ang kanang giingon man lang for example giingnan sa mama nga ari bibi ari ka mag CR ha ana nya kana man lang siya balitan siya tong gamay nga toilet bowl like kanang pwede lang mayakaan sa bata like duol na niya dili na kay siya mo kailangan mo saka pa sa toilet bowl nana. Ya, kani sa kay makakana sa dang bata makabalo na siya nga dili ni sakto na siyang gi kanila inana. Makakana ng bata makabalo na siya nga sakto din ni. Dili na sakto inana nya. Makakana ng bata nga kuan siya kanang kabalo na siya nga unsaon pagkuan niya. And the next is phallic stages which is 3 to 6 years old. Awareness of genitals, Oedipus Electra complex. And this means that 3 to 6 years old, okay, children begin to notice gender difference and development attached to opposite sex parents niya. Kani siya kay ang bata makakana siya makasabot na siya makabalo na siya nga notice nga yung mama babae. Yung papa laki. Si ate din na babae. Si kuya din na laki din na si kuya. Makaingana ng bata, kabalo na siya babae ang mama, babae ang ate, niya lalaki ang papa o kuya. Kabalo na ng bata nga, unsay gender siya ang family. And the next one is stage which is 6 to 12 years old. Social feelings suppressed. Focus on learning or socialization. Ang kaning edad nga, kabalo na siya mo express lang siyang feelings nga kuan siya kaana siya nga kuan siya kabalo na siya mo learn nga kuan siya kanang itong mga buhat nga sakto lagi o kanang dili mao nya kabalo na siya mo socialize sa mga tao mga kuansad kabalo na siya mo tabi-tabi sa mga tao and like kanang kuan lang kanang kuan siya siyang amigo or amiga nga magkuan sila laag sila or inana or kuan man lang mo sabay man lang sa ilahang pagkaduwa. And the last one is genital stage which is 12 and above years old. Mature sexual interest develop. Ang kaning bata kay makasugod na siya kuan like mo changes na iyahang kuan lawas like sa laki. Muusab yung tingog ug muusab man lang iyang feature like makakuha na siya, makabungot na siya, or magsugod na gawa siyang mga balhibo siyang lawas. Kanya, sa babae, kaya makasugod na siya, kapil ka ng iyahang dughan, like na siya kuan niya, makakuha na siya, mayang makatanaw siya siyang kauban niya. Nga hala, wapalay siya niya, ako na makaanan lang kasi ang kagalingon niya. Kuha lang po tinang, ang kuha ni babae, makasugod na siya, makadawat o ka ng, like, mga periods, kana, makasugod na ka ng ang babae makapili siya nga hala usab na judeko na kay padung naman siya sa iyahang teenage stage or nahimo na siyang dalaga na. We're down to Sigmund Freud. Then let's move to Jean Piaget. Who is Jean Piaget? Jean Piaget was a Swiss psychologist known for his theory which is cognitive development, which outlines how children's thinking evolves through distinct stages. He proposed through interacting with their environment, his work significantly impact the field of developmental psychology and continues to influence educational practices. And this is Jean Piaget's theory. The theory of Jean Piaget of cognitive development explains how a child constructs a mental model of the world. He disagreed with the idea of intelligence was a fixed trait and regarded cognitive development as a process that occurs due biological maturation and interaction with the environment. Jean Piaget's contribution. Now let's look at Jean Piaget. Unlike Freud, Piaget wasn't focused on emotional or unconscious mind. Instead, he studied how children think and how reasoning changes over time.
This theory for this theory includes four stages of cognitive development, which is the sensory motor stage, which is from birth to 2 years old. Learning through senses and movement, object permanence development. Ang ganin siya kay kaning from birth to 2 years old. Like, ang kaning bata kay makasense na siya og mga lihok. Like, sa kaning sa birth pa lang. Makasense na siya, like, for example, natulog ang baby. Kanya, makasense siya nga iyang mama kay nilihok. Kanya, makakuan na siya kay makahilak na lang siya kay maka-feel siya nga biyaan sa siyang mama, ingana niya. Kanya sa kaning 2 years old kay mora sa gihapon, pareha ra sila pero different na silang duha. And the next one is pre-operational stage, which is 2 to 7 years old. Symbolic thinking, language use, and egocentrism. Like, kani siya kay kanang makawa na siya kanang makapa na siya kanang kabalo na siya kani unsa ning symbolic. Like, mo na yung mama nga. Unsa ni siya nga shape? Ya makaana mo lang ang bata sayop nga shape yang napili. Mo na mama. Ang kana siya kay kuan na siya, triangle ni siya. Ang kaning pikas kay square. Makana siya niya. Ang bata makana siya nga kani di ang sakto, kani di ang triangle, kani di square. Anya kani siya kay kaning kuan pud ang bata kaning 2 to 7 years old kay. Ang kaning bata kabalo na siya mo storya lagi pero dili pod sakto yang pag-pronounce o unsaon niya pagsakto sa grammar sa iyang gisulti. And the next one is concrete operational stage, which is 7 to 11 years old. Mao siya nga, which means that logical thinking, understanding conversation and cause and effect. Ang kani bata kabalo siya mo hunahuna or makasabot man lang sa unsay giistoryaan siyang mama papa. Or bisa man lang siyang ate, makasabot na siya unsay gistorya siyang ate o kanang pampot kanang makabalo pud siya nga unsa di gisulti siyang ate, makabalo na siya niya after sa ikuan man lang siyang ate. And the last one is formal operational stage, which is 12 and above years old, which is abstract, hypothetical, and moral reasoning. Kaya kaano siya kaning bata kay bawo na siya mo kaansin kanang kabalo na siya sa kuan pud na kabalo na pud siya mo hunahuna nga kuan man dinhi sakto ang gibuhat niya o kanang dili sakto. Parila pud ni siya sa kuan pud ni Freud pero lahi sila hunahunaan man lang. Ang kani sa formal operational kay ang kani siya mo kuan bitaw siya hunahuna maka-develop man lang siya ang kuan thinking sa iyang pag-aabot niya 12 years old. Lahi man sila sa kang Freud kay kamo to yaha like palagi sa iyaha tong super ego, so siyang super ego nya kani siyang super ego na naman siya sa kansa sa bata sa dang kaning formal operational stages na niya ang super ego nya ang kaning kuan pud kay kabalo na pud siya nga siyang moral and values like gikan sa super ego gikan ni Freud.